Kailangan bang kumain ng sardinas bago maging sese? Ang lahat ng pumasa sa SES eligibility process ay dapat dumaan sa 3 trainings bago mabigyan ng sese title. Kasama dito ang Community Immersion Module. Ang layunin nito ay i-expose ang mga candidates sa matinding kahirapan na nararanasan ng mga pinakamahihirap na komunidad. Noong taong 2010, batch namin, ang Tsunami Batch, ay pinadala sa Barangay Narbacan, Santo Tomas, La Union, para sa 5 araw na community immersion. Sobrang hirap ng buhay doon. Karamihan sa pamilya ay walang toilets. 2 lang ang public toilets. So ano ang remedyo? Pumunta sa tabing dagat. At sa loob ng 5 araw, kailangan naming mamuhay katulad nila. Kumakain ng kinakain nila. Kadalasan ay tuyo, sardinas, at kanin na matigas at tuyo. Mahirap lunukin lalo na kung sanay ka sa malambot na kanin. Ang foster family ko ay binubuo ng isang ina at ang kanyang 3 maliliit na anak. Ang ama ay nasa laot para sa isang buwanang pangingisda. Hindi ako pwede matulog sa loob ng maliit nilang bahay. Ang higaan ko, isang banig na inilatag sa mga lumang kahoy sa tabi, sa labas ng bahay. Tuwing araw, tumutulong ako sa paggawa ng mga native bags. Pero ang pinakamalaking problema ko ay ang toilet needs. Kailangan kong pumunta sa tabing dagat at pagtago sa mga halamanan. Matinding pinagbabawal ang pagbigay ng pera sa mga foster family. Ngunit, isang umaga, wala kaming makain. Gutom na ang mga bata. Sa araw na yon, palihim kong binigyan ng 500 pesos ang nanay. Bumili siya ng bigas at mga sardinas. Pagkatapos ng 5 araw, nagkaroon kami ng programa, nagsalita ang aming batch leaders at ang mga leader ng mga barangay. Oras na para magpaalam. Sa pagkakataong ito, pinayagan kaming magbigay ng mga regalo. Binigyan ko ng 5,000 pesos ang aking host. Umiyak siya habang nagpapasalamat. Ibinabahagi ko itong kwentong ito dahil naniniwala ako na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa pang-unawa, sa malasakit. Follow for more SESO stories.